Noong December 2012, tumigil ang pintig ng puso ng buong Pilipinas nang makitang nakahandusay at walang malay ang ating pambansang kamao. Pero ang trahedyang ito ay hindi lang basta isang lucky punch. Ito ang dulo ng isang mahaba at madugong chess match na nagsimula noong 2004. Isang serye ng mga robbery, kontrobersyal na desisyon at isang karibal na itinuring na Mexican kryptonite ni Manny Pacquiao. Bakit nga ba kahit anong bilis ni Manny, tila laging may nakaabang na kontra si Juan Manuel Marquez? At paano nauwi ang isang split draw sa isa sa pinakabrutal na knockout sa kasaysayan ng Philippine sports? Ngayon sa Beyond the Game, aalamin din natin ang katotohanan sa likod ng naudlot na ikalimang laban ng dalawa. Sino ang naghamon at sino ang umurong? Ito ang kumpletong kwento ng Pacquiao Marquez. Ang alamat ng dalawang mandirigmang hindi sumuko hanggang sa isa sa kanila ay hindi na makabangon. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo pang makakita ng mga kwentong gaya nito, don't forget to like and subscribe bilang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Noong Nobyembre 1, 2003, habang abala ang lahat sa bakbakang Mayweather at Ndu, tahimik na kinuha ng kampiyon na si Juan Manuel Marquez ang WBA featherweight title matapos niyang dispatsahin si Derrick Gainer. Pero 2 linggo lang ang lumipas, isang bagong panganib ang sumulpot sa dibisyon. Sa kanyang featherweight debut, ginulantang ng nooy super bantamweight na si Manny Pacquiao. Ang mundo ng paluhurin niya ang alamat na si Marco Antonio Barrera sa loob ng 11 rounds. Dito na, nagsimulang uminit ang pangalan ng pambansang kamao. Dahil sa kanyang pambihirang bilis, agad siyang pinapirma ng HBO sa isang multi-million-dollar deal. At dahil plansado na ang lahat, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga promoter na sina Murad Muhammad at Bob Arum. Itinakda ang petsang Mayo 8, 2004, ang araw kung kailan magbabangga ang dalawang higante. Kakaiba ang timpla ng labang ito. Si Marquez, mahigit isang dekada ng hari sa featherweight, pero sa mata ng mga odds makers, siya ang underdog. Si Pacquiao naman, na bago lang sa timbang na ito, ang naging paborito. Ang mas matindi pa, parang minaliit ni Pacquiao ang kakayahan ni Marquez. Habang nag-eensayo, nakapila na agad ang susunod na laban ni Manny kay Eric Morales. Isang bagay na ikinairita ni Marquez. Sabi niya, hayaan niyo siyang magsalita tungkol sa susunod niyang laban. Ako, nakatutok lang ako sa seryosong bakbakang ito. Sa pagtunog pa lang ng unang kampana, agad na ipinalasap ni Pacquiao ang kanyang lupit. Unang round pa lang, 3 beses humalik sa lona si Marquez. Ang unang bagsak, isang mabilis na flash knockdown. Tumayo agad si Marquez, tila hindi pa gaanong nayayanig. Ang pangalawa, makalipas lang ang mahigit 10 segundo, isang malupit na kaliwa ang nagpadapa muli sa Meksikano. Ang ikatlo, sa huling 40 segundo ng round, muling kumonekta ang kaliwa ni Manny na nagpatalsik kay Marquez sa lubid bago tuluyang bumagsak sa ikatlong pagkakataon. Sa bilang na 8, pinilit tumayo ni Marquez. Basag ang ilong, tila dalawa ang paningin, pero buhay pa ang diwa. Bagamat baon na sa scorecards dahil sa impyernong unang round, unti-unting nakabawi si Marquez. Sa sumunod na 11 rounds, naging isang madugong chess match ang laban, palitan ng combo, sabayan ng counterpunching, hanggang sa umabot sa dulo ng ika-12 round. In danger, Pacquiao landing the first hard shot. Put their head and they can get this round away. Good right. Maybe some people lost their bets. Round with 3 knockdowns, and that's it. Both fighters hands in the air. Nang basahin ang hatol ng mga judges, doon na sumabog ang tensyon. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Jon Stewart scores it 115 to 110 for Pacquiao. P. Jutra scores it 115 to 110 for Marquez. And Bert Clemens scores the bout
113. Dito lumabas ang malaking pagkakamali. Inamin ni Judge Bert Clements na nagkamali siya sa scoring sa unang round. Sa halip na 10-6 dahil sa tatlong knockdowns, 10-7 lang ang naisulat niya. Inamin niya, nagkamali ako. Plain and simple. Kung naisulat ko ng tama, panalo sana si Pacquiao. Hindi lang yan. Binatikos din ng kampo ni Manny ang referee na si Joe Cortez. Sabi ni Murad Muhammad, dapat itinigil na ang laban noong ikatlong bagsak pa lang ni Marquez. Pero hinayaan itong magpatuloy at ang desisyong iyon ang naging mitya ng isa sa pinakamahabang rivalry sa kasaysayan ng boxing. Isang laban na walang nanalo pero nag-iwan ng sugat na hinding-hindi maghihilom sa loob ng mahabang panahon. Noong Marso 15, 2008, 4 na taon matapos ang kontrobersyal na split brawl, sa unang laban, muling nagtuos ang dalawang magkatunggali sa Mandalay Bay Events Center sa Las Vegas. Ang nakataya, ang WBC Super Featherweight title at ang karangalan kung sino talaga ang mas magaling. Sa puntong ito, hindi na underdog si Juan Manuel Marquez. Siya na ang reigning champion sa dibisyon at mas eksperto na sa pagbasa ng counterpunching laban sa pambihirang bilis ni Pacquiao. Sa kabilang banda, si Manny Pacquiao ay naging mas kumpleto na ring boksingero. Hindi na lang puro kaliwa, mas marunong na ring gumamit ng kanang kamao at footwork. Gaya ng unang laban, nagsimula ang serye sa isang chess match. Bawat combo ni Pacquiao may handang counter si Marquez. Bawat pag-abante ni Manny, may paatras na suntok ang Meksikano. Sa ikatlong round, nagbago ang ihip ng hangin. Isang malupit na kaliwa mula kay Pacquiao ang nagpadapa kay Marquez sa lona. Isang mabilis na flash knockdown pero sapat na para bigyan si Manny ng mahalagang 10-8 round. Down goes Marquez on a straight left-hand shot. Matapos ang knockdown, bumangon si Marquez na parang sugatang leon. Sa sumunod na rounds, naging isang madugong palitan ng suntok ang laban. May mga rounds na pabor kay Pacquiao dahil sa kanyang agresyon at may mga rounds na pabor kay Marquez dahil sa kanyang accuracy sa counterpunching. He's shooting his message now. Another left hand for Pacquiao. Marquez has to fight back. That 1 point going outside. You see Pacquiao duck a punch and just wing a punch, not even knowing where it's going, and it landed. Nang matapos ang 12 rounds, muling nauwi ang desisyon sa scorecards ng mga judges. Go to the scorecards. Jerry Roth scores the bout. 115-112 Marquez. Dwayne Ford. 115-112 Pacquiao. Tom Miller. 114-113 to the winner on split decision, and new champion from the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. Isang split decision victory para sa pambansang kamao. At ayon kay Marquez, Creo que la ganamos, pero se la dieron a él según por la caída. para kay Marquez, nanalo ako sa bakbakang ito. Pero ibinigay kay Manny ang panalo. Malinaw daw na ninakawan siya ng panalo. Pero teka kaibigan, bago tayo magpatuloy, baka pwede makahingi ng isang like and subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat po. At shoutout sa inyong lahat.